buhay nating lahat ay kung paano gumagalaw ang kaaway. Na, kumbaga, di ba, alam natin kung lahat na every minute ng ating buhay ay talagang nandun tayo sa, lagi sa battle. Na parang laging may labanan. Ang naging point ko, ano bang labanan? Ito ba ay labanan ng hera? Ito ba ay labanan ng away? Ang naging sabi ko, hindi ka ba saka parang minsan kasi kapag ka nakakarinig tayo ng balita, halimbawa, pag-asa, mayroong bagyo. Anong ginagawa natin number one? Diba, naghahanda tayo. Kapag ka narinig natin ang balita sa radyo, mawawala ng tubig. Ano mo na natin ginagawa? Nag-iipon. Sabihin na hahanda tayo talaga. At kapag minsan pa, talagang hindi lang naman talaga tayong naghahanda. Pinapasa natin ito sa ating mga kamag-anakan. Naaalala ko nun. Tatawag ako kay Lynn, mawawala ng tubig. Pasa-pasa ang lahat nila, pasa-pasa. Alam mo kung prepare tayo. Yun ay preparation sa labas. Ano ba ang pagnayin ito sa ating spiritual? Kaya ako na naisip, hindi ka bakit sa inside? Dapat mo ito. Sabi ko, ano ba ang pamamaraan ng paghahanda inside? Diba it is important to win the battle from the inside. First, before we begin to wage war externally. Naghahanda tayo, nag-prepare tayo sa battle, sa labas, physically. Pero inside, let us go winning the battle from the inside. If we have major unresolved problems in our life, we need to seek to resolve them before we become active in external warfare. Laging madalas sinasabi natin, o sinasabi ng pastor, tayong mga Kristiyano ay nasa warfare. Pero, nalala ko yung sa Ephesians 6. Ephesians 6:11 to 13. Sabi ko sa 11, put on the armor of God. Mga beings daw tayo. Diba? Mga beings daw tayo na kagayahan ng isang tunay na Kristiyano, di ba? Natatandaan yung Friday, meron dito nilalabas sila sa ating yung picture si Pastor kung paano yung pagsusuot ng malating. Sa buhay natin, in our lives, we need to seek to resolve them before we become active in external warfare. We realize that we are not perfect. However, we need to be walking in the light and be free from major spirit games. Hinalikan ko yung sabi ko, ano ba yung paano pagtagumpayan natin ang loob, yung battle sa loob. Dapat, physically o sa labas, meron tayong pagre-ready. Sa sarili natin, ako mismo, chinik ko, ano ba yung maraming mga kadahilanan para hindi ko mapagtagumpayan? Kailangan magpaglaban ako. Kung nakita ko yung anger, number one, galing. Doon araw-araw talagang lagi tayo nasa labanan, di ba? Yung galit, hindi maiiwasan. Pangalawa, yung fear, takot. Pangatlo, unforgiveness. Ito sinasabi ko para sa akin, chinecheck ko yung sarili ko. At alam ko, kayo man, makaka-identify kayo sa akin. Next is jealousy. At ang pinakamatindi at napakatindi kalaban natin is yung pride. Pride. Sabi ko, Lord, paano ko masasabing ako ay magtatagumpay? Paano ko mawiwin ang battle inside? Kung ako mismo sabi, parang sarili ko ay mayroon na ako mga parang o labanan, kailangan ko magdigmaan sa sarili ko. Ang sabi nga is, God is preparing His army for battle. But first, we must win first our battle inside. Yun yung physical mind. Yun yung sinasabi ko na hunger, unforgiveness, at mga pinakaliit na pagka-abilities, right? Itong mga binalik ko ito ay ano nga ko na yung resentment. Kasama din yung pagtanggil. Ang naging kaisip ako, let God rule in our life.
Kailangan ang Lord ang mamula sa atin, sa buhay natin, hayaan natin siya masunod. At araw-araw ay lagi tayo nandun. So, sila kailangan talagang napagtagumpayan natin ito. Atin kung basahin yung Ephesians 6:11-13, tayo dito ngayon. Sabi dito, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles, against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sa 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoong Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, O Diyos, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na kami ay patuloy na magbigay ng oras sa iyo sa pamamagitan po ng iyong Espiritu na tumutulong sa amin upang mapagtagumpayan namin, O Diyos. Ang pagdako pa lang sa umagang ito sa lugar nito ay isang pananagumpay na, Panginoong Diyos. Hallelujah. O, salamat sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, kasi patuloy at patuloy na magtatagumpay sa tulong ng Espiritu, O God, na sumasama sa amin. O, hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos.